Kaibigan, welcome back. Halikait, maikli lang video na to, pangako. Ngayon ay linggo at abala ako sa pagre-retoke ng aming harding sa harap. Gusto kong baguhin dahil hindi ako masaya sa pagtubo ng mga halaman at pagbibigay nilang bulaklak kung saan sila nakatayo. Gusto kong mabago nga to at halikait, maikli lang to. Pero maikli man ang video na to, makikita ninyo na mahaba ito ang proseso nito. Minsan mas matagal ang pag-iisip kung saan nyo ilalagay, pero again, yun ang problema, di ba? Overthinking, yun ang minsan ang problema natin. Madaling mga tasks, pero minsan sa pag-upo at pag-isip kung saan nyo ilalagay, kung anong plano, doon tayo tumatagal. At minsan ito ang nagiging dahilan kung ba't hindi natin nagagawa ang isang bagay o hindi ito natatapos ng maayos. Kaya una kong gagawin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko diligan sila dahil tanghali na ngayon o hapon na, lampas na ng hapon na ngayon kung saan mataas ang tirik ng araw, yung UV, at hindi maganda sa halaman yon. Kung may iwasan, gawin ito ng hapon o umaga at hindi abot ng kataasan ng araw dahil ito yung maaaring ikalanta nila. Pero alagaan naman natin sila, makaka-recover sila. Halika, pakita ko na sa inyo. Buksan natin ito. Bala ko rin i-upgrade itong ayusin natin yan. Oops. Ito yung ating galing Costco na hose. Ito yung ating mga dahlias, lumalaki na. Mukhang yung ating kanalililate na. Nabasa yung aking trusted. Sabi ko sa inyong aking go-to ko or bug out bug out pagdating sa emergency lawn care service. Ay sabi ko, ba't nabasa ang aking mga gamit? Ayun pala, kaibigan, may crack na siya dito. May crack na siya. Hindi ako masaya dahil lubog ito kaya anything na mag-pull dito, kung mapabayaan nyo sa labas, umulan, ay hindi maganda. Kaya nabasa yung mga gamit ko. Hindi naman itong mga gloves ko kung nasa ilalim, yan, basa sila. At yung pinakaiingatan ko na lagi ako may dala dito, yung note nung last year na Father's Day na regalo ni card sa akin ni Bunsuni at ni Juniorita. Tinuruan ko sila na sa tuwing may okasyon, huwag tayong bibili ng card, gumawa kayo. Kaya ngayong dalaga na sila, dalagita at dalaga, ay kaugaling pa nila magsulat, gumawa ng card. I think magandang ehemplo na ipakita ko. Nakatago yung pangalan nila, ayoko may pakita yung kanilang pangalan, pero kita nyo naman, Happy Father's Day to. Last year pa to, turo ko rin sa kanila, lagyan ng date lagi ang mga cards. Hindi sulili pa rin dahil magnetic itong ating EDC flashlight. Hali kayo. Gagawin pa nga natin yan. Ayusin natin yung mga bato, mga pave nating interlocking, at tayo gagawa. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo na importanteng ang inyong walkway, paligid ng bahay, ay nakapitch palayo mula sa bahay, mula sa dingding, ang walkway nyo, paano man yun, kahit lupa, kailangan nakapitch down palayo papunta sa kapitbahay. At yung kapitbahay naman papunta sa atin, ang pitch ng pababa yung kanilang paved. Sa ganun, pag ulan, diretsong ulan papunta rito, magni-meet kami sa gitna, kung saan nga pala, kaibigan, meron ako ditong pipe, 6-inch pipe, 4-inch, I believe 6-inch na French drain, okay, na ginawa ko. Hayaan nyo, pag nakita ko yung luma kong video kung saan mukhang malakas at mabigat pa ako, papakita ko sa inyo. Lahat ng tubig na magdaan dyan, hindi mag-stay, dadalhin yan papunta doon sa baba dito kung saan ko ginawa. At meron dyan yung green na yan, dyan ay dito napupunta lahat ng tubig namin, kahit sa kapitbahay sa likod, kahit sadyain nilang diretso dito sa aming bahay ang kanilang tubig, yung kung ano yung excess, kayang-kayang i-handle ng bahay na to dahil ginawa ko to
talagang ang tubig papunta sa tagiliran, kung saan dito sila ma-discharge. Ito yung sa sump pump natin. Somewhere here. Bakit di ko makita? Talagang kung hindi ko makita, nasaan siya? Sabi ko madali lang, no? Ito na naman ako, na-distract. Somewhere here, kaibigan. Wala na dito. Teka. Sabi, kailangan ko ipakita sa inyo. Ako naman. Na ito. Makita. Sadyang hindi ko talaga makita. Ito siya, yung pop-up drain niya. Nag-collapse na pala to eh. Hindi dapat to mag-collapse. Kailangan ito. Ito yung libreng tumaas ito, kaibigan. Si pop-up niya, pag napuno siya ng tubig, yung pressure na naiipon dahil sa pagpunta ng tubig, kailangan ko i-clear to. Yan. Hindi ko makita eh. Yan. Pag napuno yung tubig, ito, pop-up drain yan, mag-pop-up up yan. Yan. Kita nyo? At dyan lalabas ang tubig. Kung saan, madidiligan ng ating hardin, lawn. Mukhang nag-ship siya. Di bali, pag-usapan natin siya. Tumatagilid siya eh. Normal lang yan pag ilang cycle, ilang winter, nagsiship ang lupa sa ilalim natin, kaya nakikita nyo lagi may construction dito ang kalsada every year. At yung ating paid nagkakaroon, bumababa, tumataas sa spring, pagbaba nila bumabagsak, hindi na ayon sa ating ginawa nung huli, kaya nagkakaroon sila ng gap. Dahil maganda to, siksik ito noon, dahil tumataas sila, pagbaba hindi na yung normal na dating pagbaba nila, maring may slight pagkakaiba, at ang resulta noon, pabalik-balik ang winter to spring, ito nangyayari. Kung pababayaan yan, lalawak pa yan, at minsan ito nakatingala, nakatagilid, kaya from time to time kailangang ma-repave natin to. Ganun din kaya maraming construction sa kalsada nakikita nyo, ganun din nangyayari, nagkaka-crack at hindi napantay ang lupa, mapasemento man to or asfalto or brick. Alright, ito siya. Nakikita nyo, nandito yung ating upuan, dito saan tayo tumatambay, at nagipag-usap ako sa inyo. Hindi siya, lalagyan ko ng ibang halaman, dahil itong Shasta Daisy, hindi ako masaya, hindi talaga siya tunay na tumataas na lampas dito sa ating likod ng noong una. Yung mga nauna sa kanila ay maganda ang pagkakatubo, pero lately hindi. Something to do with the soil, we'll see. Kaya kakuha ko mas mataas dyan, or maybe bush. Alright, kita ninyo dito yung aking maliit na opisina kung saan minsan inaabala ko ng mga kapitbahay, mga dumaraan, pero that's fine. Ito nga pala nakabilad yung ating hydrangea na napakaganda ng bulaklak. I think nakip ko yung, eto siya pula, pero pwede nyo baguhin yung bulaklak na yan. Alright, yan. Hindi ako masaya, dapat malaki na siya eh. Dapat 5 beses ng taas niya. Ilalagay natin ng maayos, maybe sa paso muna kung hindi ako makapag-isip. At ito yung ating, nako kaibigan, kung maamoy nyo to, napakabango. Ito ang lavender, na English lavender yata to. Yan ang paborito ni Juniorita ko. Alright, kaya meron siya dyan, kinuha ko yan, nandito sa tagiliran din. I-rearrange natin yan sila. May fancy grass ako dito na maaaring ilipat ko na rin. Itong Shasta Daisy ni Busnani na nasa likod nga, papalitan natin yan, lilipat natin sa iba. At magulo to. Alam niyo mga hardinero, iba-iba, may iba na gusto nila yung magulo, tapon ng kung ano-ano. Ako medyo hati, magulo, at gusto ko organisado. Ang titingnan nyo lang kung gaano kalaki ang iba dyan. Meron ako dyang hydrangea uli na lumalaki ng hanggang ganyan. Ma-occupy niya at maharangan ang ibang paglaki ng ibang mga halaman. Kaya hindi maganda. Alright, kaibigan, yun lang. Madali lang to, at let's make it 10 minutes. Alright, at halika, papakita ko kayo sa nangyayari dito. Nga pala, kaya ako binuksan yung lagyan natin sila, konting tulong, every bit helps, diba? Konting tulong sa ating mga halaman.
Hindi rin magandang mainitan yung kanilang mga dahon, lalo at kabilit sa araw. Pero ang concern ko sa kanila ay yung tuyo sila. Yan ay damo yan. Bala ko ilagay sa mga kung saan nakakalbo tayo. Kaya we'll see. Ito nga, lagyan lang natin ng tubig para makaagapay sila habang ako hinihintay na mailagay ko sila sa tamang lugar. Itong magulo na to, ito yung Daisy, halos tapos na sila. At I hope nakarating kayo sa Daisy Festival, yung kasagsagan niya dito sa Toronto, dito sa Ottawa. Kung hindi sa Ottawa, sa karatig ninyo, I'm sure sa mga bayan ninyo may mga ganyan din. Kaya dalhin yung mga anak nyo dyan. Kung na-miss nyo, make sure next year huwag nyong kalimutan dahil napakaganda niyan. Hindi nyo alam ang mga ito, magandang process na yun itong mga bulaklak na to, kahit ang inyong mga anak ay lalaki, napakaganda niyan na may pakita sa kanila ang kagandahan ng landscape ng mga halaman. Talagang nakakatulong to sa ating mentalidad. Alright, ito yung ating natandaan nyo, ginawa ko to. Namamatay na yung kanyang pero meron siyang mga buds na mangyayari. Dami dami, dali akit ko kayo dito. Ito yung ating, ang tawag ko, bonggabilya. Check nyo na lang yung video ko. And look at that, napakaganda kailangan nila ng maraming araw. Kaya dami namin ditong matutuloy na kalat. Ito yung si mother-in-law, nakagawa yung kanyang kalimutan ko kung anong tawag dito. Right? Ito siya, kaibigan. Yan. There you go. Kanina maganda maganda yung araw. Nandun yung araw. Napakasarap ng dampi sa balat. Ngayon medyo may kagat na yung araw. Ito yung iingatan ninyo, UV. Pero ingat din kayo sa pagpahid ng mga sunscreen lotion dahil hindi lahat yun ay mabisa at minsan mas masama pang ang resulta nun sa ating katawan. Yung mga ibang mga sun lotion, hindi ako makapag-isip, UV protection sa katawan ninyo, sa balat ninyo. Okay, sunscreen lotion, di ba? Ganda, no? Well, I mean kasi iba, I really like the size of this garden dahil parang puno lagi siya yan ang maganda. Itong ating bench, ayos din natin yan. Kaya yung kaibigan, konting sulyap lang at a little over 10 minutes, I think that's fine. Alright, yun lang. Gusto pa lang baka hindi itong aking video, baka hindi na ako mag-upload sa tuwing weekend dahil napakarami ko nga ginagawa at ako'y tao na meron akong oras pag makita nyo araw-araw ang aking pag-video, pag-upload dito sa YouTube. Pero ako yung tao, kaibigan, na hindi talaga nag-YouTube at naka-schedule ang mga upload na to. Gusto kong araw-araw dahil marami akong ginagawa, pero once na ibaba ko tong camera, I'm all work at mas nanaisin ko pang magplano nga nito o magbasa at even magmuni-muni dahil napakaganda nun. Ito nga pala yung robin, huli na to. Yung robin na yan, may kwento ako niya sa inyo. 1 year or 2 years ago gumawa ako ng content. Hindi ko pa nadidelete yung video na yun, pero alam nyo, baka this week, next week, ipakita ko sa inyo yun, or maybe ngayong Sunday, we'll see. Pero again, little heads up, mga darating na mga panahon, maybe next week or 2, ay titigil ko na tong every weekend kung pagpa-upload, para naman weekdays lang tayo. Right? Ay ayusin ko yan lahat. Alam kong may iba sa inyo nanonood and I appreciate that. Right? Tutuloy-tuloy ko pa rin to dahil ito yung ating munting kaligayahan. At sana'y masubaybayan nyo din to. Kaibigan, hanggang sa muli. Padayon. Hey Robbie, looking for worms?